for the Clash lane or even to the jungle. Pero may mga cases na rin ngayon na yung pay ang kumukuha lang ng Meteor tapos nagdo-doomsday. May mga Hindi ganun tinutuloy. May mga ganun may mga ganung instances na hindi na torment yung pinakaunang tutok nila. Pero I feel like the torment is great pa rin para dito sa match na ito since nandiyan si Yato kaya mo uli yung Nuwa. Okay. So it's all about the catch para ma-punish yung lineup to early. Pero mukhang invade ang gustong gawin kaagad ng Wheatrend. Although si Maagang Valdez silip. pa rin yung makakakuha nun with his smite securing yung Crimson Golem. Although hindi pa rin nagpapadaig yung Wheatrend. Sabi nila, sige, ito na lang. Yung mga tropang Peppa Pig. Andyan na! Ang aga naman pumasok! 4v3 agad-agad! Na-lock in sila doon sa mga box-box na binibigay ni Yato. Pero dahil wala pang damage, retaliate muna dalawang team. Nakikita mo yung skin ni Bandus? Yep. Yung skin ng Kaiser ni Bandus, yan yung Saint Seiya na hindi pa ata... Hindi pa available yun Hindi pa available yan dito. China lang yun. Oo. The perks. Yeah, and Saint Seiya yan, part ng Saint Seiya line ng Line up, skin ni Bandus, yung Kaiser. Hindi pa pala tapos yung Actually, Saint hindi pa tapos. Actually, madami pang skin na hindi pa tapos. Basta boss, pag nag-update ang skin, dapat nag-update ang token. Ang token. Para alam ko na kung saan papunta. Yeah. Sa making, may money or May money. parang, hindi naman. Hindi pa, hindi may part din sa akin na nanghihingi lang ako ng token. Okay. Kila Spec, no? Kila Spec, sila Vengeance. Masyadong profit yung inihin mo. Oo. Wala pa masyadong pumapaldo pati dito sa dalawang teams na to dahil equal lang din yung pag-angat ng gold. Although lumamang ng 285 ang Wheatrend, ikot agad sa baba, Darfin and the other members of Wheatrend pero wala naman silang makukuha on to BRCD. Zone out muna ng ginawa dito ng Wheatrend. Nakakuha doon ng enough appeal si VVV at si Valdus. At nakakuha din ng magandang kampo dito out of Wheatrend. Dahan-dahan na muna nag-aabang ang dalawang team na to who makes the first move. Clash line onto the focus. Si Cristo, both of members of Wheatrend still holding up to clear the lanes Gumagaling early. na magbasa gumagaling si Cristo magbasa ng dito, ng laning. Kumbaga, sinisipat niya, parang wala si Arise, Tapos wala na sa mga timing niya, nakapag-clear na. So parang tambay-tambay muna ako dito, 1v1 with the Great One. Ang hirap talaga bawasan ng isang Byron. Huwag mo daw kasi pabasadin. At dahil ito na rin, dahil 3v3 situation ang gagawin nila dito, unang mamamatay si Arise. Mapapamuta muna siya ng balikwas dun sa base niya. Apat agad ng barcode yung sumaklolo dun. Okay, si Arise mo ang nabigan doon. Una ng Flash Barbara out. flash away. Kaagad si Cristo, you were saying Mothers. Ayun, wala Si Cristo, kumbaga parang ang galaw ni Cristo ngayon, basa-basa na lang din Kumbaga parang shades of Migi. Na parang nagbabasa siya ng mangyayari na tinitignan niya yung mapa, kung may magiging big ba. Tapos, right place at the right time, si Cristo nandun siya. So timing and information na pwede ibigay ni Cristo sa barcode. Looking at how Wheatrend would revolve early dahil nga sa kanilang kinuha dito ang Clash lane at pwede mag-dominate din ang kanilang lane. Kailangan din magbantay din nila kung paano i-counter out ang pag-ikot din ng Kaiser. So maybe they're taking steps maybe slowly as of this time. Teka lang, may nakapitan. Alis lang muna ulit. Leadership stance was committed as well. Pero hindi naman din masyadong masakit yung kagat ng mga aso na to. Grabe yung hands naman dito ng mga tao, yung mga hands ang pa-fest. Quick no? Hands. Oo, nakita na mo. matamaan Ang ng bilis ng mga reflexes. Oo. Nakikita mo, grabe. Flash out ang ulit. Sabi ko sa'yo, Overflow parang hands excited. Naman na nga sila dito. Pati, yung mga fishbowl hindi na nakatakas kasi destructive deluge. Para hindi na sila mabuhay pa. And a good take coming from Aaron. At di nga natakasan ka agad ng barcode ang follow-up doon ni Aaron. And si Maze talaga napakagaling mag-set up, maghanap at mag-react doon sa setup na ginawa niya. Kita mo naman na nandun siya sa gitna. Nung nag-flash out na si Nuwa, nag-flash in din siya. Wala na, napalakas na lang ng loob. Hinabol niya. Hinabol na lang Hinabol niya. Tsaka dalawa kasing knock-up ng Wheatrend. Tsaka kasi yung mga, alam mo yung mga roamer na ganyan, yung parang may roamer na may killer instinct talaga. Iba Na talaga. parang alam niya na kaya. Bira makita na ganyan, yung parang roamer na kaya to, kaya to. Oo. Kasi usually, ang nagtatawag ng kaya to, yung may damage. Hindi mo pa taon nakakasama eh. Ha? Roamer din kasi Iba si feeling ko yun ang hinahanap mo. Wala. Ano? Wala. No data. No data. Sama mo kasi ako. Pero kasi pag cooldown yung flash mo, tapos Maze pangalan mo, automatic may gusto kang bigyan eh. Oo. Ganun yung ginawa ni Maze dito. Nako. On to the top side. Si Cristo yung pupuntahan, hindi naman tatama yung Mulberry Power. Tower hug lang muna sa Syndicate. Ito yung sa mga bagay na gusto ko about sa Sakir eh.
yung Mulberry power niya talagang umiipon yung ayan na nga. Destiny Encounter, hindi maabot. Nandiyan yung mga Chichodog. Kumagat, pero hindi naman mapapalalo. At si Darpin talagang pinupushback nila dito. Pero Darpin is doing a great job not being caught out dito sa mga pag-abante na ginagawa ni Barcode. At habang nangyayari ito lahat, in terms of gold, nakakalamang yung side ng WeTrend. Hindi sila nahabol dito ng Barcode. Ang dami nilang gustong simulang gulo, pero hindi pumapalag ang miyembro ng WeTrend. Onto the top lane, nagsisimula silang mag-push. Convergence was there, na-stun si Syndicate, pero aalis lang sila. Pero si Valgus manggagaling sa may bandang likuran. Wala naman siyang aabutan, kinapitan ni Syndicate. Pumating na siya mamatay, may annihilation! Pero wala pa rin makukuha. Nanakap si Valus. Distracted ni Launcher sa kumid as well. Pero si Aray sa may gilid. Kasama si Darpin na free hit lang. At makakakuha sila. Si Cristo mawawala na muna. Disengage muna for Barcode at mukhang may makakuha ang Torre dito ang WeTrend. Balikan natin items once more dahil hindi naging madali yung pag-takedown sa isang membro na yon. Ang ganda ng timing ng side ng WeTrend doon. Alam nila na mabubuo na yung Blazing Cape ni Vandus. So, ang ginawa nila, before pa mangyari yun, nag-force out na sila ng isang fight na nagkaroon sila ng profit, yung revenue nila nandun yun. Nakita natin si Cristo tumumba, nakuha nila yung Torre. Tapos after nung fight na yun, tsaka lumabas yung Blazing Cape ni Vandus. If that fight was 10 seconds later, or sabihin natin 20 seconds later, that could have been a very different story. Tama. I think that's one thing to consider na yung mapabilis yung ROI niya no? Doon pa lang for Valdez ang pinag-uusapan, mas mabilis sana makakuha ng counterplay. Kaso with WeTrend's rotation, napaka-aggressive. High ground turret na kaagad, Nasa Torre talaga at wala silang sinasagpo. Mabilis talaga mag-takedown yan. Naka-Byron K, naka-PK. Mabilis talaga sa pass yan. Kumbaga, yan ang mga utos ni Boss Anthony, ni CEO. Si Bosso. Si Bosso. Focus lang sa goal. Ganun ang ginagawa nila dito. Boss A. Sakong-sako yung ginagawa ng WeTrend. And yung force field suppression. Gagawin ni Syndicate, pang-clear nga lang ng wave. Yun yung yun yung bagay na ilagay ko inaabangan kong Pyron. You have two utilities to work on. Meron kang one-on-one damage, may wave clear ka at the same time, kaya mo mag-equalize sa buong map. I think that's one thing na ginagawa ng WeTrend ngayon, a global threat in terms of their late game capability. Si Yato kasi, pwede sumilip yan na paulit-ulit pero may pressure sa top lane, no? Boso lang. Ito May na tao sabihin sa ko sa gilid. inyo, si Mace yung isa sa mga nakakainis na roamer na meron ngayon. Kasi sobrang in your face. Ayan na, kinapitan. Sobrang in your face yan. Hindi magdadalawang isip kasi na mag-initiate yun sa'yo. Annihilation, walang tumama. May nanakap pa doon sa may bandang dulo, Valdus. Sasakluluhan ba? Hindi. Napilitan na lang sila ibigay yung Torre. Mulberry Power doing the work. Walang namamatay talaga pag may kasama kang sakay sa lineup mo, Maze. As you said, Butters, in your face. I think lagi nagiging threat no? Either dito malalaman kung yung Barcode ay merong enough items to put into the damage kung saan yung WeTrend na simulan ngayon. Kahit yung orange buff, hindi nila nakukuha, Valdus. Kahit gaano katanky yung Kaiser, napapaaray at yung Torre, mawawala na naman right under the nose. Hindi nagpe-pay off dito, definitely. Yung Kaiser pick. Masyadong madaming control na na-set up dito yung mga members ng side ng WeTrend. Nandiyan si Aaron, nandiyan si Maze, yung Lady Zen, tsaka yung Sakir. Tapos naka-early pa. Talagang mapipitas ka talaga dyan. Meron na nga may pick up ulit na item doon si Darfin na very aggressive pick up na item. Open na naman ang Tyrant para kay WeTrend at walang munang contest. Well, considering how dominating the start of this team laban sa Barcode, mukhang clean up muna sila ng wave dito, Butters. At ngayon nag-try dito mag-convert kahit paano ng onting gold pa ng mga members ng side ng Barcode. Even though na limited ang resources nila ngayon, nakakuha si Cristo ng Pure Sky and that would definitely help kung susubukan niya pick off dito si Aaron man o si Darfin. Kaya kailangan maka-dive in, makapag-set up. Itong si Cristo, although waves ang pinupush lang ng WeTrend at hindi sila nagpapatikas. Hindi sila napipigilan. Na-lock na naman ang creation, destined counter. At si Aaron mawawala from 3 by Sly. May annihilation pa pang secure ang kill. Si Valdus, pumasok pa ng Invisible Warrior, pero alis lang din. Parang walang nangyari. May wave na nag-push taas. Dalawang waves upcoming.
sa base ng Barcode at mukhang sa pitas na yon na ginawa ng Barcode, pwede silang gumaw dito. Pwede maghanap. Ito yung pinaka ano yun. It is the lineup na hindi sila maka-front agad. Walang ano eh. Walang pwede makapag-set up sa lineup Okay. na to batters eh. So, Signs of Life para dito sa side ng Barcode. Yung si Valdos dito nakakuha na ng Ominous. Pero si Maze si Maze, Hinabol nila dito. Bumuti ka mapumatay si Maze doon. Pulato na si Slime doon sa may gilid. Nag-commit na siya ng Destined Counter. At noise suppression sa harap-harapan mo. Syndicate makakuha ng kill. Nag-flash pa! Para abutin si VVV. At siya nga yung nagdelikado at nawala doon. medyo hindi same page si Arise at si Syndicate doon. Arise really wanted to focus on the Tyrant. Pero ang gusto si Syndicate talaga is i-take down yung mga kalaban niya. Shadow Tyrant will go to the hands of WeTrend. Madami na silang damage, dinagdagan pa. May buff na yun ha. So considering, speaking of damage, ang pinag-usapan natin, Gold slowly building up on the lead si Darfin and Arise. So yung Pay and yung Arlie. As expected na kailangan mo talagang kumuha ng kill. An early snowball for these two, it's something that kailangan bigyan ng solusyon ng Barcode. So yung tanong ko kanina, sino bang pwede mag-frontline dito? Sino pwede mag-dive? Kasi medyo ano eh. For side of Trend, definitely si for Barcode, si Vandus dapat. Si Vandus talaga dapat. Napap na yung Splendor. Hindi na niya naman kasi sarili niya dahil masyado nagmamadali at yung WeTrend gumanti at nakabawi. Darfin leading the team. Samantala si Aris, tingnan mo kumakalmot doon sa gilid. Double kill. Yung may aso, kinagat ng layon. That's my Kamban 2025. Ladies and gentlemen, ang pagpasok dito ng Barcode, si Vandus yung dapat maging frontline dito. Pero yung frontline nila, nagiging pincushion. Napakahirap na. Tinutusukan ng kahit ano-ano Cristo? karayom. Cristo dito, lumalaban pero Cristo goes down! On our Man base. down! Dahil si Darfin, tuloy-tuloy lang at Crystal lang ang gagawin ng WeTrend. Gigil na gigil. 1 point against Barcode. Dito ko lang masasabi na grabe.